4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang bribery o suhol bilang pinakaseryosong akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Base ito sa latest survey ng Okta Research. 43% ng sumagot sa survey ang sumagot ng bribery, habang 28% ang naniniwala na pinakaseryosong aligasyon ang umano'y maanumalyang paggamit sa confidential funds. Tig 10% naman ang sumagot ng unexplained wealth at grave threats. Habang may 8% na nagsabing hindi nila alam o hindi nila matukoy kung anong akusasyon ang pinakaseryoso. Isinagawa ang face-to-face survey mula July 4 hanggang July 11 sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas sa buong bansa. Para mas mapag-usapan pa natin ang impeachment trial at iba pang mahalagang pangyayari sa politika, magkakausap natin political analyst Professor Tony Lavinia. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat na nanonood. Prof, unahin ko na po natin yung itong survey na inilabas ng Okta. Gaano kalaki yung public perception sa mga ikinakaso laban kay VP Sara Duterte? Malaki ang papel ng public perception, no? Dahil palagi natin sinasabi ay yung impeachment ay both a political and a legal process. May audience ka na kailangang i-convince yung prosecution at defense, hindi lang yung mga senador na huwes, senator judges ang i-convince nila, kundi the general public. The idea being the general public will then communicate dun sa mga senator judges. At okay lang na maapektuhan sila kasi kaya nga sila ang pinili, di ba? Kasi sila ay mga politicians. So importante itong findings ngayon, di ba? Parang mukhang nakikinig ang taong bayan. Di ba? The people are watching. Kahit na napaka-technical ng procedure and marami nag-criticize, kaya ako na rin kasama, people are still listening and people are still watching. Interested sila sa issue na ito. Prof, At tama sila, corruption ang core ng issue na ito. Hindi lang yung failure to follow procedures but corruption. At dito po sa Day 11 ng trial at ikalawang araw na nililitis nga ang Article 1 of impeachment. Sa tingin niyo po, Prof, mas lumakas ba yung kaso ng prosecution sa pag-upo ng ikatlong testigo na si former State Auditor Roderick Wamil? Yes. Kasi ang lumalabas, hindi tama ang paggamit ng confidential funds. No? Ang palagi ko sinasabi dito, di ba, yung follow the cash. Follow, the ito money. literally cash, di ba? Follow the money. Follow the money. Ito, in this case, cash talaga. So ang next dapat natin malalaman, saan pumunta yung pera na yon, di ba, na withdraw in cash ng opisina ni VP Sara. We have to know that. And I think yung mga witnesses so far, kasama na itong bagong witness ng COA, are laying down the basis for that, di ba? Na natanggap niya yung pera, hindi niya ginamit ng tama, ng mabuti ayon sa procedure. So, saan niya ginamit, di ba? Where did she use this money? Doon po tayo sa desisyon naman ng Sandigan Bayan na payagan yung 1 million pesos na bail ni former Senator Bong Revilla matapos mapagpasyahan pong hindi pa sapat yung lakas ng ebidensyang inihain sa bail hearing. Sa legal po na pananaw, gaano kahalaga yung desisyong ito lalo't isa itong non-bailable offense, Prof, para rin maintindihan at ma-update yung mga viewers natin? Una sa lahat, no, I just wanna say overall, yung position ko palagi sa bail, di ba? Nobody should be imprisoned until they're found guilty. Kasi nakita na natin yun kay Senator Laila de Lima, marami mga political activists na in prison for a long time kasi hindi sila pinapayagan mag-bail. So I think ibang issue na yan. Di ba? On this, however, parang mali ata ang reasoning ng dalawang justices na nag-grant ng bail versus yung dissenting opinion ng kanilang chair
nakilala ko na pinaka honest and may integrity na justice si Carl Miranda. Ang dahilan binigyan ng bail si um, Former Senator Senator Bong, Revilla. opo. Senator Revilla. Kasi daw, wala pa namang perang nakalagay sa government treasury nung natanggap na yung pera. Ano nga, malinaw na may allegation na nakatanggap siya ng pera from the contractors. So binigay yung pera, in advance yung pera sa kanya ba, ng mga contractors na kinuha eventually, reimburse mga sarili mga contractors dun sa pag-approve ng project, na siya ang nag-approve ng project as public works share ng Senado. So in other words, technicality, pure technicality lang talaga yun kasi mobilization of government funds means may fund ang government tapos ginamit sa maling paraan. Dito na una, di ba? Pero sabi ng Carl Miranda nga, magkaugnay naman to lahat, di ba? You have to treat this as a whole. So, very bad precedent. Lalo na may mga kaso din sa ano na yan, si Marcoleta nandiyan sa ano na yan, sa panel na yan, no? Sa division na yan ng Sandigan Bayan, yung kaso niya. May mga ibang kaso pupunta dyan, kung ganyan ang kalantingin, di ba? Baka walang mangyayari sa mga kaso ng korupsyon. At dito, Prof, para din sa kaalaman ng ating mga manunod at nakikinig, ay kasi nga po, 3 sila nagbigay ng desisyon. Tama po ba? 3. So, nagbotohan, 2, pareho sila. So, yun ang nasunod. Kaya nabigyan Yes, siya yes. ng 2 to bail. 1. Ayun. Kaya napayagan na mag-post ng bail. Yes. Exactly. Ano po kaya yung posibleng maging epekto nito ngayon, ano, Professor Lavinia, na na tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya, Ayun. lalo't nakapagpiyansa nga po si Revilla habang nananatiling detenado yung ilan sa kanyang mga co-accused din naman mula sa DPWH. Exactly. Ang epekto nito ay mawawala ng tiwala yung mga taong bayan sa judicial process, di ba? Kasi sabihin nila, at ganun din naman, maraming nakalusot, di ba? Nakalusot sa panahon ng PDAF, si Enriles, si Estrada, ito si Revilla ulit, di ba? So, posibleng mawala ng tiwala yung mga taong bayan para bang lahat sila kurakot, sabihin ng taong bayan. Bukod po sa umano'y ghost flood control projects, lumalabas din yung mga paratang tungkol sa umano'y naman ngayon. Ito, ghost electricity projects naman po, na ngayon ay nasa ilalim na rin ng investigasyon po ng Office of the Ombudsman. Ano naman po, Prof, yung mensaheng ipinapadala nito sa publiko ukol naman sa lawak ng mga iniimbestigahang kaso sa pamahalaan? Mahalaga mag-imbestiga ng malawak, di ba? Pero importante din na may basihan ka kasi ang flip side ng pag-imbestiga ng malawak, lalo na kung wala kang ebidensya, ay madidismiss din siya, di ba? So halimbawa sa akin, yung sa mga ligarda, kung yun ang ibig sabihin, parang napakanipis ng ebidensya. Di ba? Parang ang sinasabi doon, kaya nakuha ni Ligarda, ni Lian Ligarda yung kanyang franchise dahil sa kanyang ina na Senate Chair, Chair Finance Committee, di ba? Parang ano naman yon, parang mahina yung yung basihan ng ganung klase, di ba? So, I hope kailangan mas robust ang ebidensya, kasi pag hindi robust ang ebidensya, madidismiss lang siya, di ba? Sayang kasi mawawala ng tiwala ang taong bayan. Professor, yung epekto nito yan, napag-usapan natin, ito yung sitwasyon ngayon ng mga naaakusahan dito sa flood control, ito yung mga ghost projects, iba, ang dami. Nakita natin, parang ang initial agad na yung aksyon ay iniimbestigahan. Pero iba pa rin yung, yes, imbestiga ng imbestiga, pero ano yung end result? May napapatunayan ba? So, pwedeng nagpapatuloy ang mga investigasyon, pero ang taong bayan ay naghihintay ng resulta. Mayroon ba talagang mapapanagot?
parang paano ba babalansin ito? Pwedeng isa lang iniimbestigahan mo pero siguradong napanagot. Kaysa doon sa 100 ang iniimbestigahan mo, wala ka naman napanagot. Kaya ang para sa akin, kailangan may priorities ka, di ba? Kung sinong imbestigahan mo. Para mabilis din. Kasi kung marami kang imbestigahan, mas mabagal din. Di ba, the more you investigate, the more the farther the longer the process will be, no? Kaya napakalaga na piliin, di ba? And I just want to say this, Cheryl, importante din na walang politika, walang bahid ng politika ang investigation. Importante na, di ba, both kaaway at kalaban ni President Marcos ay imbestigahin, di ba? Kaya hindi maganda yung chismis na, halimbawa, kaya bala daw binigyan ng bail um, si Revilla kasi tatakbo siya under the BBM Senate lineup next year, di ba? Parang hindi ata maganda yung kung totoo yun, di ba? Siguro panghuli, Prof, sa mga susunod na araw, ano yung pinakamahalagang mga pagdinig, desisyon o pag-unlad sa mga kasong ito ang dapat tutukan ng taong bayan? Sa tingin ko itong intelligence funds makapahalaga. Susunod dito yung hidden wealth ng mga Duterte. Di ba sa mga bank? Kasi yun ang pinaka-ebidensya mo, follow the money, follow the money. Pag walang pera involved, di ba? Mahirap ka makasustain ng kaso. So I think we have to watch out for that in the days to come kung saan pupunta ang pera. Dahil doon natin mapipin down yung mga opisyal kung kurakot na sila o hindi. Marami pong salamat for making time, Professor Thank Tony you. Laviña. Magandang tanghali po sa inyo.